Good day mga ka-sports natin dyan. Coach Dibrito Final 14 nasasabak sa Women's Volleyball CV League 2025 ipinasilip na. Kasado na nga ang ating Alas Pilipinas Rooster na sila nga ang talagang makikipagpukpukan sa nalalapit nilang laban sa international. Ang tanong, magkaroon kaya tayo muli ng podium finish? Well, sa tingin ko naman, solid ngayon ang lineup ni Coach Dibrito, lalo't meron ngang mga nagbabalik. Ating kikilalanin ang makikipagpuksaan nga sa CV League kung saan mas pinalakas ni Dibrito ang kanyang kupunan. Kaya't panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para makilala nyo. Ang tanong, swak rin ba sa panlasa nyo ang mga pinili ngayon ni Coach Dibrito? Or sadya talagang meron pang mas karapat-dapat sa mga players na ipasok sana ngunit hindi na ipasama? 16 players lahat to, ngunit ang dalawa ay reserve lang. Pero ang 14 talaga ang finals. Narito na, pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Women's Volleyball 2025 CV League magsisimula nga yan sa August 1 hanggang 3. Meron na tayong schedules. First week yan ng August, makikipaglaban ang Alas Pilipinas. Well, syempre, bago natin ipasilip ang kanilang schedule sa ating susunod na vlog, ipakikilala ko na muna sa inyo ang 14 rooster na napili nga ng ating Coach Dibrito. Unahin na nga natin dito ang setter. Walang iba kundi ang ating Gia Morado de Guzman. Sa totoo lang naman, si Gia ay wala naman talagang makakapantay na sa kanyang setter pagdating sa ating bansa. Siya na talaga ang number 1 choice. Pero if ever na alatin nga ang ating magaling na setter, no problem yan dahil meron sa kanyang hahalili. Nariyan pa si Tia Andaya, pasok pa rin sa 14 line-up na players nga itong si Andaya pagdating sa Alas Pilipinas. Well, nasubukan na rin naman siya ni Dibrito at okay naman ang kanyang galawan sa loob ng court. At syempre, mas le-level up pa ang kanyang angking kagalingan if ever na talagang ibabad siya. At yung mga hindi natin nabanggit kagaya nga ni Mars Alba, naka-reserve lang yan. Nariyan lang nga sila Coronel na handa rin humalili if ever talaga na alatin ang dalawang setter. Pero swak na swak yan para sa Final 14 ang dalawang nabanggit natin na si Gia at si Andaya. At pagdating naman sa outside spiker, pasok na pasok nga dito ang ating Eya Laure. Bagamat madalas nga siyang i-bash ng mga netizen at sinasabihan lang na di umano ay malakas lang ito kay Coach Dibrito, kung kaya kahit ma-error na ay pinipilit pa daw itong ibabad si Eya Laure. Pero sa totoo lang, malaki naman ang naiaambag ni Eya. Magaling naman siya at medyo ma-error lang talaga minsan siya, pero kung tutuusin ay may ibubuga naman sa Eya Laure. At handa naman si Eya makipagpukpukan na muli. Makakasama rin ni Eya Laure ang nagbabalik nga na si Micaela Belen. Matagal nang hinahanap si Belen ng ibang mga netizen, lalo na ng kanyang mga fans, sapagkat ito si Belen ay subok at matibay na at palaban, at meron na daw talagang napatunayan at makailan beses na nga siyang nakasama sa Alas Pilipinas. Nariyan pa rin ang ating Vanny Gander. Pasok na pasok pa rin siya bilang outside spiker. Isa rin si Gander sa minsan ay nababash ng netizen at sinasabi na minsan ay nagkakalat, pero kung tutusin, sadya naman talagang lahat naman ng player may araw na hindi maganda ang nilalaro. Magaling yan si Vanny Gandler, kung kaya in na in pa rin siya para sa Final 14 dito nga sa Alas Pilipinas. At syempre hindi lang naman si Vanny Gandler ang pasok at ang matagal na ninyong hinihintay na nagbabalik. Ito ngang si Shaina Nitura ay narito na muli. Sa totoo lang, magaling itong si Nitura at super rookie talaga siya maituturing. Pero para sa akin talaga siya ang number 1 choice ko na sana ibabad ni Coach Dibrito. Kulang lang kasi talaga sa babad sa loob ng court itong si Shaina Nitura. Minsan kasi itong si Coach Dibrito ay ipinapasok nga si Nitura kung saan patapos na ang laban at nababagada nga ang kalamangan ng ibang team. Pero kung sana gawin siyang first 6 lineup ni Coach Dibrito, masuwak to. Sana mapakinggan to ni Coach Dibrito at malaman niya sana na magaling talaga itong si Nitura dahil super rookie nga to at palaban. At kita naman natin yan sa loob ng court na talagang
nakikipagpukpukan siya. Speaking sa nakikipagpukpukan, pasok pa rin sa Final 14 ang ating Brock Van Sickle. Si Sickle nga ay isa sa mga magaling rin natin na outside spiker. Bagamat isa rin siya sa mga nababash ng netizen sapagkat sinasabi na wala naman daw ibubuga ito sa loob ng court dahil hindi raw ito matangkad. Pero para sa akin, magaling to si Brock Van Sickle at kita naman natin na malakas siya pumalo at mabilis siya kumilos. At pagdating naman sa middle blocker natin, si Del Palomata ay pasok na pasok pa rin. Isa rin si Del Palomata sa madalas nga i-bash ng netizen at sinasabi na medyo malamya daw ito pumalo. Pero kung tutuusin ay panakot lang daw to ni Di Brito dahil sa katangkaran nito. At medyo nag-improve naman na itong si Del Palomata lalo't mayroon na nga siyang best middle blocker sa international. Kung kaya siguro talagang pasok pa rin siya sa Final 14 at choice talaga ni Di Brito dahil matangkad nga si Palomata. At syempre si MJ Phillips ay number 1 choice rin pala ni Coach Di Brito at talagang kasama siya sa first 6 lineup rin. At sa Final 14 ay hindi nga nalaglag itong si MJ Phillips. Well, wala naman tayo dyan mas kukuda na kay MJ Phillips dahil kilala na natin na magaling yan at marami na rin siyang naiambag sa Alas Pilipinas kapag babad rin siya sa loob ng court. At yung mga hindi nga natin nabanggit na mga middle blocker, nariyan lang yan sila Madi Madayag at yung iba na talagang handa rin humalili if ever nga naalatin ang nasabi nating dalawang middle blocker na magaling. At pagdating naman dito sa ating mga opposite hitter, hindi magpapahuli yan. Narito na nga ang ating nagbabalik rin na si Angel Canino. Well, itong si Angel Canino ay utility player. Pwede siya maging outside spiker, pwede rin siya maging opposite hitter. At magaling yan at meron na rin award bilang best opposite hitter sa international kagaya nga ni Solomon. Sa mga naghahanap kay Solomon, well, ang balibalita kasi ay magja-Japan na ito. Pero ito ay rumor pa lamang. Pero sa ating nasagap na balita ay mukha talagang wala sa lineup ngayon itong si Solomon. Kagaya nga sa VTB Cup na hindi siya napasama. At kung wala naman si Solomon, no problem yan dahil si Angel Canino kayang-kaya na yan at meron na rin napatunayan si Angel dahil meron na nga siyang best opposite hitter sa international. Kung kaya magaling talaga si Canino. At kung alatin naman si Canino, nariyan pa naman ang inyong Miss VTV Cup beautiful na si Leila Cruz. Well, isa rin si Cruz sa minsan ay talagang nababash ng netizen at sinasabi ganda lang raw ang meron nito. Pero kita naman natin na minsan may araw talaga siya na nakakarami siya ng scores. Talagang 100% in na in si Leila Cruz sa Final 40. Kaya sa mga bashers dyan ni Leila Cruz, sorry na lang kayo dahil in na in siya para kay Coach Di Brito. At pagdating naman sa ating libero, nariyan pa si Jennifer Nerva at ang ating magaling na si Don Macandili Katinji. So ulitin ko ha, ang Final 14 setter nga Gia Murado de Guzman and Tia Andaya, outside spiker Ea Laure, Bella Belen, Vanny Gander, Shaina Nitura, Brock Van Sickle, middle blocker Del Palomata, Madi Madayag, MJ Phillips, Taya Gagate. Yan yun, may dalawang reserve nga tayo dyan na middle blocker pero Del Palomata lang talaga dyan at MJ Phillips ang in na in. Opposite hitter Leila Cruz and Angel Canino. If ever na rin si Alay sa Solomon, mas maganda. Don Macandili Katindig, Jen Yarba ang ating libero at meron pa tayo dyan, dalawa na reserve lang. Pero Final 14 lang talaga yung mga ipinasilip ko sa inyo dahil sila lang talaga yung maglalaro sa loob ng court. So yan ang mga ka-sports natin dyan ha. Sa tingin nyo, magkaroon muli kaya tayo ng podium finish? Kung kayang-kaya, comment na kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.